Ngayon ay itong araw na to ay ngayon ay April 25, no? Balik kahapon nanguha kami ng saha ng saging, no? Yan ngayon ay ito na yung araw na itatanim natin, no? Ito palang saha na to, ito yung saha ng lakatan, no? Yan. Bali ito ngayon nasa 40 lang to mahigit, no, or 50. Yan, kasama doon. Itatanim na natin to ngayon dahil nandito na sa bahay, no? Then may nakahanda na ako mga ka-agree ng asin, sunrox at saka abono, no, yung urea. Yan ibabasal natin yan, no. At saka sunrox i-disinfect natin. Yan. At kukuha tayo ng pulyar mga ka-agree para doon sa ibababad natin yung para ma-disinfect ng sunrox at asin, no. At saka may pulyar makatulong sa paglago. Yan. Yan, itatanim na natin ito na ngayon. Pupunta na kami doon sa area na tataniman. Pero sa ngayon, maiwan muna to dito. Yung uunahin natin doon sa kabilang area na mga mahigit 100 piraso, no? Yun muna, iunahin natin pagtanim. O ihuli na lang natin to. Ngayon ay nandito na kami ngayon sa area, no, na tataniman natin. Napansin natin mga ka-agree yung mga damo ay nalanta na, no? Yan. Kasama ko yung pamangkin ko yung gwapo. Oh. Yan. Ito na yung similya ng mga ka-agree. Saging na yung iba medyo payat lang. Medyo konti lang pero kaya tayo magbabasal mga ka-agree dahil yung saging na inano natin ay medyo payat, no. Maglalagay tayo ng abono. Tapos yan mga ka-agree, yung damo na na-sprayhan natin ay yan, nagsimula ng malanta, no. Yan. Tataniman natin to. Ang similya pala natin ngayon mga ka-agree ng saging ay nasa 100 lang to, no, dahil kinapos tayo sa dahil target natin 200 pero 100 lang to mahigit mga ka-agree. Kinulang tayo ng similya ng saha ng saging. Siguro mga ka-agree medyo okay na to. Panimula pali ito yung kukuhanan natin ng mula ngayon mga 4 na buwan ito yung kukuhanan natin ng similya. Alagaan natin to, patabain natin to para dumami, no. Kasi dito sa lugar namin ay pahirapan na dito makakuha ng similya ng saging dahil yung saging na lakatan dahil sa sobrang mahal, no. Hindi na binibenta ng tinatanim na nila mismo, sila na mismo nagtanim. Kaya ito nakahanap tayo. Ngayon mga ka-agree dito, yan, may tubig tayo mga ka-agree. Bali i-disinfect natin yung saha. Yan, lagay na ni Ayan yung pulyar, no. Pulyar yan, no. Para sa makatulong, no, parang abono din yan. Asin, lagyan natin ng asin. Pang-disinfect na to mga ka-agree. Gagawa tayo ng pang-disinfect para ma-eliminate natin yung mga sakit, no, na iba. Makontrol natin yung iba. Hindi naman totally talaga pero yan, makatulong yan. Ubos mo yan, yan, nilagyan natin ng asin, pang-disinfect. Yan. Tapos maglagay tayo mga ka-agree ng sunrox, no. Yan. I-disinfect. Ay, hurot yan. Tunga lang. Yan, konti lang mga ka-agree, no. Yan. I-disinfect natin yung saha. Yan, okay na yan. Sige pa na yan. Yan, okay na. Yan, ngayon mga ka-agree, yan, gumawa tayo ng tapos haluin natin, no. Yan, haluin natin, no. Yan. Yan yung i-disinfect natin para ma-eliminate yung mga mga ka-agree, yung possible na sakit, no. Makontrol natin kahit paano, no. Magapan natin dahil hindi natin alam yung mga saha na yan. May mga sakit na, no. Kahit paano natin, makontrol natin ng konti. Yan mga ka-agree, yung tubig tapos ito yung saha. Ibabad natin yan. Maglagay kaya ng mga pagkasya. Yan. Yung lang. Nan. Yan mga ka-agree. Ibabad lang natin yung puno mismo mga ka-agree para mapatay yung virus, no. Yung sakit, possible na sakit. Ma-eliminate natin yung may mga bakterya, no, na possible na yun ang pagmula ng sakit, no. Yan. Ibabad lang natin yan mga ka-agree na mga 10 minutes bago natin itanim. Yan. Yan si Ayan, no. Galing talaga ni Ayan, no. Yan, para ma-eliminate natin yung sakit, no. Yan, ibabad natin yan habang maghukay tayo, no. Yan, ibabad lang yan para maano yung sakit, no. Ito mga ka-agree ay ito lang yung base sa kalaman ko bakit asin at saka sunrox ang ginamit ko, no. Yung asin kasi mga ka-agree ginagamit namin yan sa saging saba para mawala yung yung sira, no, yung sa Bisaya pa butikol, no. Okay na yan. Tapos mga ka-agree ay ginamit namin dito kasama yung sunrox para lang, yung iba mga ka-agree gumagamit sila ng insecticide, no, o fungicide para mawala yan. Pero ito sa amin mga ka-agree dahil konti pa lang naman to ay asin lang at saka sunrox at saka pulyar, no. Yan lang yung ginamit namin. At saka dito mga ka-agree ay gumawa kami ng kahoy mga ka-agree. Ang sukat nito ay yan. Yan yung basihan namin sa layo. Ang ginawa ko mga ka-agree ay ginamit namin dito ay ang ginawa ko dito ay 2.5 meters, no. Yung distansya ng saging natin. Bakit 2.5 meters? Ang normal talaga mga ka-agree pwede
2 meters kwadrado, pero yung iba gumawa ng 2 meters by 1. Yun yung ginawa nila, no? Pero dito sa akin kwadrado 2.5 meters, para pag dumami na yung saha natin mga ka-agri, yung gitna lalagyan natin yon, pahabulan natin ng isang saha, no, para dadami. Pero sa ngayon kunti pa lang, medyo malayo sila. Yan, magtanim na kami, no. Mga ka-agri, may nagawa na kami butas, no, ni Boss Ayan. Yan, meron na kaming nahukay mga ka-agri, siguro mga 1 foot, no, 1 feet. Ngayon ay lalagyan ni Ayan ng asin, kunti lang yan, daghan na kayo na yan, gamay lang. Yan, asin, lagyan ng asin. Tapos lagyan ng lupa, no? Yan, lagyan ng lupa. Sige pa yan. Yan, sige pa. Lagyan ng lupa at saka asin. Yung meron tayong yung urea mga ka-agri, no, abono. Yan, ilalagay yan. Yan, tapos lagyan ng lupa. Lagyan ng lupa. Yan. Ang purpose pala mga ka-agri, bakit namin nilalagyan ng asin at saka abono, para pag mag-ugat na siya, meron siyang nutrients na makukuha, no? At saka yung asin mga ka-agri, makakatulong yun sa pag-eliminate ng bakterya, no? Yan. Itatanim na yan ni Ayan. Yan. Yan. Saka tatabunan ng mga ka-agri. Tapos huwag gaanong punuin. Hinuwag mo nyo lang gaanong punuin mga ka-agri yung tabunin. Yan. Tapos yan. Yan mga ka-agri. Sige pa yan. Lagyan mo pa. Yan. Yan mga ka-agri, tatabunan na, no, ni Ayan. Yan yung natin. Explain ko lang mga ka-agri ulit. Yung asin pala mga ka-agri, nakakatulong sa pag-eliminate ng bakterya. At saka yung abono mga ka-agri, pag tumubo na yung ugat na yan, may makukuha na siya ng nutrients, no? Tapos para lalago. Tapos after 1 month siguro mga ka-agri, abunuhan na natin to ng urea pa rin. Depende sa pangangailangan, pwede 14-14, depende mga ka-agri sa pangangailangan ng saging, no. Ito mga ka-agri, tapos na natin mataniman ng saging, no, saging lakatan. Yan, maliliit lang yung straight na yan. Hindi gaano makita mga ka-agri, hindi magaano makita yung lakatan dahil yung tulad ng ganon, hindi gaano mapansin kasi maliliit pa, no. Pero natapos natin ito mga ka-agri, mga ilang araw. Dito mga ka-agri ay mga 100 puno ng saging na itanim natin, saging na lakatan, no. Ayan. Yan, nakita nyo isang straight na yan, hindi gaano mapansin papunta doon. Ang liit lang ng portion na nataniman natin mga ka-agri dahil yung binili sana natin na saha, no, yung subwal ay dapat 200 piraso, pero nabili natin ay mga 100 lang dahil medyo tayo, no, hindi tayo na pinayagan makakuha ng 100, no, 200 piraso na subwal ng saging lakatan. Kaya nakakuha tayo ng mga higit 100 siguro mga ka-agri, mga 150, mga ganon, no. Dito mga 100, at saka doon malapit sa amin mga ka-agri ay nakatanim din tayo doon ng mga 50 piraso, no. Hiniwalay natin, obserbaran natin kung anong magandang lupa, saan maganda na lupa, dito ba or doon malapit sa bahay, no. Ito kasi mga ka-agri medyo malayo to sa bahay, no. Maglakad ka siguro ng mga 10 to 15 minutes, no. Yan. Yan mga ka-agri, nakatanim tayo dito ng mga 100. Ang nataniman natin dito ay halos hindi nakakalahati kasi hanggang doon sana yung tataniman natin, no. Hindi na umabot doon dahil hindi nga nangalahati sa tataniman natin, pero pag may makakuha tayo ng saha mga ka-agri ay tataniman din natin to, no. Pupunuin hanggang dito lang kasi, hanggang dito lang na portion. Doon banda yung malaki pa yan, makatanim pa siguro yan ng mga 200 pa. Hindi natin nataniman hanggang dyan. Pero napansin nyo yung damo ay nalanta na, no, dahil lang pag-spray natin ng herbicide. Pag uulan siguro mga ka-agri ay pag wala tayong makitang subwal o saha ng saging lakatan, ay napag-isipan ko kung hindi talaga tayo makakuha itong portion na to na na-sprayhan natin ng herbicide, ay tataniman natin to ng mais, no, para sa pagkain ng ating mga darating na ating itik, no, para may pagkain tayo na alternative sa ating itik. Kasi sayang naman yung area mga ka-agri na hindi mataniman, na nalinisan na natin, na sprayhan na natin ng herbicide, no. Tataniman natin yan ng mais, no, yellow corn para sa ating mga itik, no. Yan, medyo madumi lang yung area natin mga ka-agri kasi pagkatapos kong pinutol yung mga puno dito, yung mga damo, hindi ko sinunog at hindi ko tinapon papunta doon sa baba. Ang purpose ko dyan, pag yan ay malanta,
kasama yung inisprehan natin, magiging fertilizer din yan ng ating mga tanim na saging, no? Malaking tulong yan, no? Sa akin kasi mga ka-agri, hindi talaga ako nagsusunog, no? Kasi yung pagsusunog ng lupa ay malaking kawalan yun sa malaking epekto sa tanim natin, dahil parang nasusunog yung mga nutrients na dapat makukonsume ng mga tanim natin, no? Yan, medyo madumi pa yan ngayon, pero after siguro mga kalahating taon mga ka-agri, malinis na yan at saka lalago na yung saging natin, no? Siguro nga mula ngayon mga 3 buwan o 2 buwan makikita natin yung dahon na yan, no? I-maintain natin to sa pag-aabono. Dito sa probinsya mga ka-agri, kung napansin nyo, pagod talaga, nakakapagod, nakakahingal nung ganitong trabaho sa bukid, no? Pagod talaga, pero kumpara sa Maynila kasi mga ka-agri, okay yung trabaho, no? Malaki kita, pero ang nakikita ko doon ay ikumpara ko dito sa bukid. Yung sa Maynila kasi ay doon ang kapital mo doon ay yung kalusugan mo, yung katawan mo, yung lakas mo, no? Dito din pag magsimula ka doon, ganun din, mas pagod pa kaysa doon. Pero dito kasi mga ka-agri, pag may tanim ka, kahit hindi ka makatrabaho, yung tanim mo ay lalago yan, lalago yan. At kahit hindi mo, kahit magsahod ka lang ng ibang tao, kaya nila yung linisan. Kahit may karamdaman ka, hindi ka makatrabaho, yung tanim mo ay patuloy yan, no? At may aanihin ka dyan pagdating ng panahon. Sa umpisa lang talaga mga ka-agri, nakakapagod talaga, no? Yan, dito sa akin halos pag sobrang init dito, yung nagtatrabaho ako dito, halos imatayin tayo sa init, no? Pero praise God, sa biyaya ng Panginoon, natapos natin, no? Nataniman natin ng siguro mga more or less kalahati sa na-sprayhan natin na herbicide. Yan. Yan mga ka-agri, masaya ako, laking saya ng ko na diyan may lakatan na tayo kahit konti lang. Ang purpose natin dito mga ka-agri, paramihin natin to, no? Ikakalat natin to. Pag magkaroon na yan ng saha mula ngayon ng mga 4 na buwan or 5 buwan, tatanggalin na natin yan, hindi natin aantayin yan mamunga, no? Dahil ikakalat natin. Ang purpose natin muna dito sa kanila ay padadamihin, hindi muna tayo magpo-focus sa pagbebenta, no? Yung bunga, yan, padadamihin natin to. Yan lang mga ka-agri, papakita ko din sa sunod nating vlog yung may bago kong project na lakatan doon, yung saha, yung subwal na pinutol ko at binalatan ko. Itatry ko doon, nakikita ko kay Agri TV, no, na ganun yung ginawa. Itatry ko din, papakita ko sa sunod yung na video mga ka-agri, sa sunod itong video na to. Maraming salamat sa mga ka-agri. Hope subaybayan yung aking journey dito sa pagsasaging, no, saging lakatan dito sa probinsya. Hope subaybayan yung aking YouTube channel at pakipollow na rin ang aking Facebook page at paki-subscribe ang aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs FI. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri at God bless sa inyong lahat, and thank you and bye-bye.